Hi mga mare! Sobrang init nga ng panahon kagabi mga mare, kaya hindi masarap yung tulog ng baby namin. Dahil luma na yata yung aircon namin mga mare, hindi na nga siya pwede pag summer, hindi na agad lumalamig. Alam nyo ba, mga alas 9 pa lang yata nakatulog ng maayos yung baby ko. Hanggat hindi nga lumalamig yung mukha niya at kamay, hindi nga sumarap yung tulog niya. Kaya mga alas 10 na ata to nung pinasuot ko sa kanya yung frog suit niya. Akala ko nga magigising sa dyan, pero nagising lang siya ng konti nung binibihisan ko, tapos nga nakatulog din agad. Abay, dahil hanggang alas 12 lang yung aircon namin mga mare, yan nainitan na naman yata, kaya gising na naman. 3:30 nga mga mare, namulat nga kaming dalawa. Mga isang oras din kaming gising ng madaling araw dyan mga mare, 4:30 na nga nung napatulog ko ulit siya. Napasakto nga nung papalitan ko na yung diaper niya, ayan nga tumatain na naman. Buti na nga lang hindi na madalas yung pagtain niya. Hindi ko alam kung malapit na nga tumubo yung ngipin ng baby ko o ano. Sabi kasi nila pag dumudumi ng sawang yung baby, tumutubo na yung ngipin. Iniisip ko naman, napaka-baby pa niya para tumubo yung ngipin niya. Nung nalinisan ko nga siya dyan mga mare, tinanggal ko na nga yung frog suit niya, pero yung pajama niya hindi pa. Etong long sleeve niya lang yung binaba ko mga mare, pero hindi ko tinanggal itong pajama. Buti na nga lang pag nagigising siya ng madaling araw, hindi naman siya umiiyak o maingay. Tapos pag inantok, okay lang sa kanyang kargahin ko, tas babalik na ulit sa tulog. At tingnan niyo naman yung baby ko kasaya mga mare, kala mo naman hindi namuya. Talagang baby namin to, kausapin mo lang ng konti, talagang babayaran ka ng tawa. Ay naku, tanggal lahat ng puyat at pagod mo mga mare pag ganito nga siya kasaya. Hindi ko nga pinaliguan yung baby namin dyan, pero inalimusan ko na. Tignan nyo naman mga mare, nakikipaglaro ng bulagaan sa akin. Katatapos niya nga dumedi dito mga mare, kaya dinapa ko siya dito sa unan, tapos ayan nakikipaglaro. Puno ko mga mare, nag-uumpisa na nga kaming mag-away dahil sa init ng panahon. Nakatutok na nga sa kanya yung clip pan dyan, tapos umiikot pa nga yung isang electric pan namin. Paano ba naman pag nainitan yung batok niya, talagang magbubusit ito. Tapos napansin ko nga yung ililiit niya, parang may nangagat. Tingnan niyo naman, parang mayroong butil na may tubig. Hindi ko alam kung kinagat siya ng insekto o kaya napaso siya dun sa electric pan niya. Pagka nasa stroller siya mga mare, sinisindan namin yung electric pan. Minsan napapagtripan niya, pinapasok niya yung kamay niya dun sa electric pan. Ang sarap nga ng tulog niya dyan mga mare. Tapos ayan, pagkagising niya nakamood na naman yung baby namin. Pagkatapos ko nga siyang nilamusan kaninang umaga, ayan napatulog ko siya, tapos nagising nga siya ng alauna. Hindi ko nga siya agad binabasa duyan dyan. Paano ba naman pag nilagay ko siya sa lapag, ikot na siya ng ikot at dapa siya ng dapa. Tapos ayan, dahil nanggigigil na naman sa kamay niya mga mare, binigay ko nga sa kanya yung matigas niyang pacifier. At tignan niyo naman talaga, sobrang panggigigil ng baby namin. Buti na nga lang ngayon, pag binigay mo sa kamay niya, matagal bago niya mabitawan. Tapos nung hapon na, nilagay ko nga siya dito sa stroller para makapaglatag na nga ako ng higaan namin. Ready ko na nga yung higaan niya, pag ilamos, tsaka yung mga deding gagamitin namin mamayang gabi. Katatapos niya nga dumedi dyan, tapos pinalaro ko nga sa kanya yung bote niya dahil wala nang laman, kinakagat-kagat lang niya. Tapos kinagabihan nga, nung nananahimik na yung baby namin, ayan nga, pinabenda ko kay Papa Choy yung kamay ko. O siya mga mare,